This portion is brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay. Hello po mga agri-researchers at sa mga interesado o nagbabalak na pasukin ang negosyong babayan. Nandito po tayo ngayon sa Nueva Ecija kung saan may tinatanggal na seminar tungkol sa wastong pag-aalaga ng baboy. Kaya mag-seminar na kayo dahil maraming mapupulot na aral dito. Para mas mapadalas ang pagbubuntis ng mga inahin, kailangan ng proper heat detection. Nasa timing yan eh. Una-una, ano ba pinipignan natin pag gagawa po tayong palahiyang baboy? Yan po, suso. Dapat po yung suso niya, dapat mga 6 hanggang 7 pares po. Para mas marami po kayong maiwawalay na biig. Para kaya ho magsabay-sabay na dumete. Ano ho? Sa pang kinukonsider ho natin dyan yung paa. Ano ho? Kasi ho, once na napilay po yung inahin, especially kung bulog po tayo, natural ginagamit, hindi na ho natin siya mapapasampahan. So once na napilay po, ang nangyayari po niyan, pinapalitan na ho natin. No? So alam naman ho natin, gano'n ho ba katagal ang paggawa ng isang inahin? Wala pa ganang anak, 8 months bago ho magbulog, di ba? So matagal po. So yung investment po niyo doon, medyo mabigat din ho. So mas maganda ho niya, pag gumawa tayo ng inahin, sana mas matagal po yung servisyo bago natin palitan para mabawi niyo po yung investment niyo. Yeah, kung nakapili na po tayo ng gagawin nating inahin, usually ilang buwan po bago natin pinapabulugan? 8 months. No? Tinitignan din po ba natin kung ilang meses po naglandi? So as much as possible po kasi sana, kung napapansin niyo po, yung lahi ng baboy natin ngayon, hindi na ho gaya ng lahi ng baboy natin mga 10 years ago, di ba? So mas malalaki na po sila ngayon. Mas mabilis po sila lumaki. So as much as possible po sana, yung timbang ng mga inahin natin, mga dumalaga, sa unang bulog ko nila, dapat sumampa sila sa mga around 130 kilos. Para at least may reserva yung katawan nila para sa mas mahaba nilang serbisyo. Kasi kung manwari, mabulugan nyo po agad, mga 80 kilos pa lang. Yung iba po dyan, makakaranas kayo yung mga nahihirapan ng mga anak, yung hindi mo magkasya. Pag masyado po maliit, yung sipit-sipitan nung inahin natin. Hindi pa develop. Ano po? Yung iba naman ho, nalolosyan na sila pagka winalay nyo na matagal naman ho ulit bago bumalik sa dante. Kasi wala hong reserva yung katawan. Ano bang mga senyales na makikita natin pag naglalandi na yung baboy? So kadalasan po, namamaga yung ari, may pula, tapos may discharge. So tayo po ba, ginagawa ko natin yung nasampahan po yung likod? No? Kasi kadalasan po, yun yung pinakamagandang senyales po kung kailan po tayo dapat magpabulog. So once po na naturan yung likod, tapos sumayo po yung tenga at hindi ho gumalaw yung inahin natin, ang pag-check po pala nito is umaga-hapon, di po ba? Pag nakita nyo na pong namaga yung ari, dapat po i-check nyo yung inahin nyo umaga-hapon, everyday. Okay? So kung natignan po natin ang umaga, ang bulog po niyan ay hapon. Ano po? Kung hapon nyo na-check, ang bulog po kinabukasan na ng umaga. Pero kung sa dumalaga po, no, yung mga first timer po natin ng mga inahin, mas maganda ho. Kung na-check nyo ng umaga, pabulog nyo na po agad ng umaga. Para sa tuloy-tuloy ng pagpulot ng hog raising tips, tara, kita-kits tayo linggo-linggo. This portion was brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay.